Hello po sa mga tagapakinig. Joey na lang po ang itawag niyo sa akin. Share ko lang po yung na-experience ko noong nagtatrabaho pa ako sa call center sa Ortigas. Marami na siguro kayong narinig na kwento patungkol sa mga sleeping quarters ng mga BPO. Pero sa buong karir ko po sa call center, unang beses ko po itong naranasan. Kalat po noon sa opisina namin yung mga madalas bangungutin din sa loob ng sleeping quarters namin. May mga kaibigan din akong naka-experience na bangungutin sa loob nun. Pero ako, never ko yung naranasan. At ang lagi kong sinasabi sa kanila, baka naman kasi dahil lang yun sa pagod o kaya natutulog sila ng busog. Pinagtatawanan ko pa nga sila kasi kadalasan takot na takot talaga sila. Hanggang sa ako na ang maka-experience nun sa sarili ko. Masama talaga noon yung pakiramdam ko, kaya sinabi ko sa mga kaibigan ko na hindi muna ako kakain ng lunch at hindi na din muna ako sasabay sa kanila. Matutulog na muna ako. Kumain naman ako noon ng biskwit, tapos uminom ako ng paracetamol. Baka ako kasi lalagnatin ako, para kasi akong may trangkaso noon. Masakit yung mga kasukasuan ko, tapos parang mainit yung paligid ng mga mata. Kaya sabi ko sa kanila, maiidlip na muna ako sa sleeping quarters namin. Naswertihan din ako nung araw na yon kasi pagpasok sa loob ng sleeping quarters, walang masyadong tao. Maanta pa din yung amoy pero mabango naman yung mga sapin tsaka unan. Sa mga nagtatrabaho sa call center dito, alam nyo, kadalasan, amoy paa sa loob ng sleeping quarters, lalo na sa lalaki. Hindi ko ba alam, amoy labadang nakulob yung loob nun. Pero dahil nga gustong gusto ko nang ipahinga yung katawan ko, nahiga ako sa pinakasulok na bunk bed. Bagsak agad yung katawan ko noon kasi hindi ko na namalaya na nakatulog na pala ako. Maya-maya pa, nagising na lang ako dahil bigla na lang yumugyog yung buong bunk bed. Naalimpungatan ako kasi nakita ko pa yung tao na umaakyat sa itaas. Sa laki ng hita nun, naisip ko kaagad na malaking tao siya. Malaki. As in mataba. No hate naman pero madami kasing bakanting higaan sa baba pero bakit sa taas pa niya piniling humiga? Naiinis ako noon kasi naputol yung tulog ko. Pero syempre, hindi ko na pinarinig yung pagka-bad trip ko at sinubukan ko na lang ulit matulog. Pero hindi ko din talaga maibalik yung tulog ko. Kasi kada 5 minuto, yumuyog-yog yung buong bunk bed. Para bang nagpapabaling-baling yung nasa itaas. Tumagal yun ng ilang minuto hanggang sa hindi na ako nakatiis at nagsalita na ako na wag siyang masyadong malikot. Walang nagsalita pero tumigil yung pagyanig ng higaan namin. Humiga ako ulit nang nakaharap sa taas hanggang sa makarinig ako nang nagkakrak na kahoy. Una kong inisip na sa amin yon kasi ang lakas talaga ng tunog. Pero may side pa rin na naisip kong baka sa kabilang higaan kasi may ibang tao din kaming kasama. Hanggang sa bigla na lang bumiga yung higaan sa itaas ko. Hindi ko na nakuha pang makabangon kasi biglaan lang. Nakadagan sa akin ang isang napakatabang lalaki. Pasensya na sa mga description ko pero sobrang taba niya talaga at nakadagan sa dibdib ko. Hindi ako makahinga noon at nagpupumiglas na makaalis. Ngunit habang sinusubukan kong bumangon, lalo siyang bumibigat. Halos mawalan ako ng malay noon hanggang sa marinig ko yung boses ng TL ko. Napabangon ako. Panaginip lang pala ang lahat. Basang-basa yung damit ko noon dahil sa pawis. Sobrang sakit ng dibdib ko tsaka likod ko. Kasi ramdam na ramdam ko pa yung bigat ng lalaking nakadagan sa akin kanina. Dinala nila ako agad sa klinik. At yun nga, 39 degrees yung lagnat ko.
Binigyan nila ako agad ng paracetamol tapos sinamahan ako ng TL ko sa ospital. Pasalamat na lang din talaga. Pinakwento ko sa TL ko yung nangyari at kung paano niya ako napuntahan sa sleeping quarters. Sabi niya, tinawag daw siya ng isang ahente na apparently kasama ko sa loob ng sleeping quarters na yon. Nung una daw, umuungo lang daw ako habang tulog. Sobrang lakas daw ng boses ko noon kaya nagising na yung iba kong kasama. Sinubukan daw nila akong gisingin pero hindi ako magising-gising. Mabuti na nga lang daw at kilala ako ng isa sa muka at kilala din yung TL ko kaya agad daw siyang tinawag. Bago pa daw ako bumangon, halos pagsasampalin na daw niya ako pero hindi pa din daw ako nagigising. Sumunod niyang ginawa, hinampas-hampas daw niya yung dibdib ko. Inisip ko nun na yun siguro ang dahilan kung bakit ang sakit ng dibdib ko. Sobrang takot na takot daw kasi siya sa itsura ko. Kapag natutulog kasi ako, hindi sumasara ng tuluyan yung mga mata ko. Hindi ko alam kung bakit pero ganun na yun eh. Kaya ang inisip ng TL ko, itumitirik yung mata ko. Mabuti na nga lang daw nagising pa ako kasi hindi daw niya alam yung gagawin niya kung hindi. Sinabi ko din sa kanya yung nangyari sa panaginip ko. Napapalatak siya at sinabing madami na din daw siyang narinig na ganyang kwento. Pero hindi ganito kalala. Simula nun, kahit antok na antok ako, hindi na ako natutulog sa sleeping quarters na yon. Bahala nang makatulog ako sa station ko. Simula din nung araw na yon, ako na yung pinagtatawanan ng mga kasama ko kasi ngayon daw, naranasan ko ng bangungutin dun sa loob ng sleeping quarters. Sa totoo lang, hindi din ako madasaling tao. Pero simula nun, lagi na akong nagdadasal para sa kaligtasan ko. Hello sa lahat ng tagapakinig ng channel na to. Ako si Arnold at gusto ko lang ibahagi yung naranasan ko kamakailan lang nung tinamaan na din tayo ng pandemya. Work from home ako noon. Kaya siguro nagkaroon ng pagkakataong pagparamdaman ako ng mga elementong hindi natin nakikita. Work from home na din po talaga kami bago pa man magkapandemya. Ngunit kadalasan, dito ako sa kondo namin sa Maynila nananatili sa kadahilan ng kailangan pa din naman naming magpakita sa opisina paminsan-minsan. Lalo na kapag may mga meetings o di kaya mga event sa opisina namin. Malaking tulong din na pwede kaming pumunta sa opisina kung kailan namin gusto. Kasi minsan pumapalya din yung internet na gamit ko dito sa bahay. Kaya kapag walang internet o di kaya sobrang init at ayokong magbukas ng aircon para makatipid sa kuryente, pumapasok na lang ako sa opisina namin. Ngunit nung nag-anunsyo na ang gobyerno na kailangan na mag-full work from home setup ang mga empleyado, naisipan ko na bakit hindi kaya ako umuwi sa probinsya namin para doon na lang magtrabaho. Tutal naman ka ako, pinakabitan ko na sila ng internet doon. Presko ang hangin dahil malayo sa kabihasnan. Malabong magkapasa-pasahan ng sakit. At ang pinaka-importante, masusubaybayan ko ang mga magulang ko na may edad na, maging ang mga nakababata kong kapatid. Bago pa man mag-lockdown ay sinigurado kong makakauwi ako sa amin. Mabuti naman at walang naging aberya. Hindi naman yun ganon kalayo, Pampanga lang. 1 oras at kalahati lang mula sa Maynila kung tutuusin. Lubos ang takot ko noon sa mga kumakalat na sakit. Kaya imbis na magkulong mag-isa sa kondo ko dito sa Maynila, mas ginusto ko nang makasama ang pamilya ko. Nagpalabas na din noon ng anunsyo yung kumpanya namin na walang magbabago sa schedule ng pasok. Ganun pa din. Basta alagaan lang ang sarili at ire-report agad sa kanila kapag may naramdaman kaming sintomas ng sakit.
May mga tulong din kasing ipinapaabot yung kumpanya namin sa kung sino mang tatamaan ng sakit na ito. Malaki din ang pasasalamat ko sa kumpanya ko. Inakala ko noon na halos wala din silang pakialam sa amin. Pero ngayon ko napatunayan na hindi pala. May kanya-kanya lang din talagang prioridad. Normal akong empleyado. Ibig sabihin, pang-umaga yung pasok ko. 8:00 hanggang 5:00. Pero syempre may mga pagkakataon din namang lumalagpas ng 5:00 yung pasok ko. Lalo na kapag madami pa kaming ginagawa. At hindi naging kaiba yung araw na yon. Tambak yung naging trabaho namin na halos hindi na kami makagulapay ng mga kasama ko. Inabot na din kami ng 10 oras ng gabi dahil kailangan naming matapos ang lahat. Mga bandang 10:00 siguro ng gabi, sinabi ko sa mga kasama ko na magpapahinga lang ako ng kaunti at magtitimpla ng kape. Nilak ko yung computer ko at nag-inat-inat ng katawan matapos tumayo. Ipinikit ko ang mga mata ko at bigla akong nakaramdam ng kakaiba. Habang nakapikit, pakiramdam ko ay may mga nakatingin sa akin mula sa labas. Nakapagitan kasi ako sa 2 malalaking bintana. Nakitang-kita mo yung nasa labas. Dahil nga walang aircon dun sa bahay namin, nakabukas lang yung 2 bintana para makapasok ang sariwang hangin habang nagtatrabaho ako. Sa totoo lang, matagal-tagal na din akong hindi nakakauwi dito sa amin, kaya wala na din akong ideya sa mga kaganapan dito. Nung mga bata pa kami ng mga kapatid ko, may mga mangilan-ngilan kaming nararamdamang kakaiba. Ngunit hindi naman dumarating sa punto na kinatatakutan namin. Idinilat ko ang aking mga mata at laking pasalamat ko na wala naman akong nakitang kakaiba. Biniro ko pa ang sarili ko na baka sa tagal kong hindi nakauwi, na-miss ata ako ng mga multo sa bahay namin. Dumaan naman ang sumunod na oras na walang aberya. Nakatapos din ako sa mga gawain ko nung araw na yon. Ang masakit lang, 2:00 na ako ng madaling araw natapos. Mag-aayos pa ako ng sarili, kaya ang estimado kong oras ng pagtulog, mga 3:00 na siguro ng madaling araw. Tapos gigising ulit ng 7:00 ng umaga para simula ng bagong araw ng trabaho. Minadali ko na yung sarili kong mag-ayos para makatulog na. Mga 3:30 ng madaling araw, nag-aagaw antok na ako noon. Nagulat na lang ako nang may maramdaman akong may biglang bumangon mula sa kama ko at madali ang nagtatakbo papunta sa pintuan. Nagulat ako noon kasi ramdam ko yung paglubog ng kutsyon ko sa pagtayo nung kung sino man yun. Agad akong tumayo at binuksan yung ilaw. Siguradong sigurado ako sa naramdaman ko. Pero pinilit ko pa din yung sarili. Naguni-guni ko lang yun dahil sa pagod at puyat. Pinatay ko na yung ilaw at naglakad pabalik sa kama. Ayan na naman. Nag-aagaw antok na naman ako nang bigla namang may kumatok sa pintuan. Buisit na ako noon kasi pagtingin ko sa relo, mag-aalas 4 na. Wala pa din akong matinong tulog na nakukuha. Hindi ako nagdalawang isip noon at agad binuksan ang pinto. Ngunit sa gulat ko, walang tao sa labas. Inilahad ko pa yung ulo ko para silipin kung sino ba yun. Ngunit wala akong nakita. Sinarado ko na ulit yung pinto. Ngunit pagtalikod ko, ayan na naman. May kumakatok na naman sa pinto. Huminto na ako at napaisip na hindi na to normal. Dahan-dahan akong lumapit sa pintuan ng kwarto at pinakinggan kung may tao nga ba talaga sa labas. Habang kumakatok, naririnig ko ang tawa ng isang maliit na bata na tuwang-tuwa sa ginagawa niya. Nung mga panahon na yon, alam ko na, pinaglalaruan na ako ng mga kaluluwa.
Wala na kasing bata sa bahay namin. Yung bunso naming kapatid, teenager na. Hindi naman talaga ako matatakutin sa totoo lang. Kaya nung matanto ko yung nangyayari, hindi ko nalang pinansin at bumalik na sa kama ko. Maya-maya pa, nararamdaman ko na tila ba may humihiga sa tabi ko. Parang bumalik yung tumayo kanina. Sinisiksik ako sa gilid. Napadilat ako at naaninag ang isang maliit na figura sa tabi ko. Grabe yung takot ko noon pero sa isip ko, ayokong sumigaw at gusto ko na lang palampasin ang nangyayari at magtulog-tulugan na lang. Ngunit maya-maya pa, nakikita ko na yung maliit niyang kamay na unti-unting yumayakap sa bewang ko. Nung oras na yon, napatalon na ako sa kama at napasigaw ng malakas. Agad na pumunta sa kwarto yung nanay at tatay ko. Kinuwento ko sa kanila ang nangyari. Ngunit hindi ko inakala na bibigyan ako ng pangyayaring yon ng kakaibang takot na noon ko lang naranasan sa tanang buhay ko. Simula noon ay ipinakiusapan ko na yung kapatid ko na samahan ako sa kwarto kapag nagtatrabaho at kapag natutulog. Hindi ko na kasi kaya na mangyari pa ulit yun. Nagpalibot na din ng mga rosaryo at Biblia sa bahay namin para mawala ang masasamang espiritu. Awa ng Diyos ay huli na yon sa mga karanasan ko sa bahay. Ngunit isa ito sa mga hinding-hindi ko makakalimutan. Magandang gabi po sa mga tagapakinig ng Scream PH. Ako po si Jorcel, 35 years old, na taga Mandaluyong. Napakinggan ko po dati yung isa sa mga kwento tungkol sa mga call centers at gusto ko din pong i-share ang naging experience ko nung nagtatrabaho pa ako sa Makati. Ngayon po ay nagpatuloy ako ng pag-aaral para matupad ang pangarap kong maging guro. Noong nagtatrabaho po kasi ako sa call center noon, 3rd year college lang yung natapos ko. Nang medyo makaipon ng kaunti, nag-decide na po ako na bumalik na lang sa pag-aaral habang nagsa-sideline sa pagiging virtual assistant. Tandang-tanda ko pa, March 22, 2010 po ito nangyari. Lunes yun. Reverse mid-shift po ako. Bali ang pasok ko ay 2:00 ng madaling araw at matatapos ng 11:00 ng umaga. Parang closer na din po yung shift ko na yon kasi halos palitan lang kami ng shift ng ibang mga nasa night. Dumadating ako sa opisina noon 30 minutes before ako mag-log in para makapag-ayos pa ako ng station ko. Halos wala na din yung mga nasa night noon kasi karamihan sa amin, split yung off. Karamihan Lunes at Biyernes ang day off. Swerte nga lang ako at Miyerkules at Linggo yung sa akin. Swerte na sa akin yun kasi tuwing Linggo may ganap kami sa pamilya kaya pabor na din sa akin yun. Tapos hindi pa masyadong stressed out kasi 2 araw lang akong papasok tapos off ko na ulit. So nung araw na yun, halos wala nang tao sa production. Konti lang din kasi kaming nasa shift. Kasi lugi sa night differential. Hanggang 6:00 lang kasi ang cut-off ng night differential fee sa amin. Anyways, habang nasa locker area ako at naglalagay ng gamit, napansin ko na parang mabigat yung pakiramdam ko. Para akong lalagnatin. Naisip ko pa noon na first break ko, bibili ako ng Gatorade o ibang energy drink. Kasi pakiramdam ko talaga magkakasakit ako. Isa pang kakaiba nung araw na yon. Nararamdaman ko pa noon na parang laging may nakatingin sa akin. Lingon ako ng lingon sa likod pero wala naman akong makita. Sa totoo lang po ay marami na kaming narinig na kwentong kababalaghan doon sa opisina namin. Kasi luma yung building kung nasaan yung office. May mga na-experience na din ako dati doon pero hindi talaga siya yung masasabi mong mapapatakbo ka sa takot.
Hindi katulad ng mga na-experience ng ibang mga empleyado. Kaya ako, pinagsawalang bahala ko na lang yung pakiramdam na tila ba may nakamasid sa akin at dumiretso na ako sa station ko. Yung setup kasi ng stations namin, may malalaking harang na parang cubicle. So hindi mo makikita kung may tao ba sa harap mo unless sumilip sila sa itaas. Sa sulok ako ng production nakapwesto. Pinili ko doon kasi minsan nagpupuslit ako ng chichirya o minsan biskwit sa loob ng production namin. Para hindi masyadong halata, doon ako sa sulok naglalagi. Siguro mga 30 minutos matapos magsimula yung shift ko. Bigla na lang ako nagulat kasi parang may kumakalabit sa akin. Maliliit lang yung kamay kasi hindi din naman ganoon kalakas yung kalabit sa akin. Nung una, ang inisip ko talaga ay kalabit. Pero nung dumalas na, inisip ko na baka makatilang yung damit ko. First break ko na, 5:00 ng madaling araw. 15 minutes lang yun. Hindi din naman ako nagyoyosi break kaya sinabi ko sa mga katim ko na maiidlip na lang ako sa station kasi inaantok na din ako noon. Nag-aagaw yung antok ko nang mapatingin ako sa gilid ng station ko. Nagulat ako nang makakita ng isang batang babae na nakadungaw sa gilid ng cubicle. Napabalikwas talaga ako noon sa kinauupuan. Hindi man lang dinatakot yung bata. Parang natawa pa nga siya nang magulat ako. Tapos bigla siyang nawala at naririnig ko na yung mga pagbagsak ng maliliit niyang hakbang sa carpeted na sahig ng production. Agad akong tumayo sa kinauupuan ko para tignan kung saan siya nagpunta. Pero nawala na siya. Sabi ko, paanong nakapasok yung batang yon sa production? Inisip ko na lang na baka anak ng operations manager namin o isa sa mga TLs. Pero imposible naman yon kasi hindi naman nila madalas isinasama yung mga anak nila sa opisina. Naupo ako ulit at nung akmang idudukduk ko na yung ulo ko sa desk para matulog, nagulat na lang ako nang makita yung batang yon na nasa ilalim na ng lamesa ko. Nakatingin sa akin habang halos nanginginig na yung katawan sa kakatawa. Ibang klase yung balikwas ko noon mula sa upuan. Napakiramdam ko nga para akong lumipad sa layo ng pinagtalsikan ko. Ang lakas ng sigaw ko noon na napatingin na sa akin lahat ng nasa production. Nagtatakbo ako papunta sa TL ko. Sa sobrang paniko nga, pinayagan na niya akong mag-early out. Hindi ko talaga makakalimutan yung pangyayaring yun kasi unang beses mangyari sa akin na makakita ng multo ng harap-harapan. Hanggang ngayon nga po, nangingilabot pa din ako kapag naaalala ko ito at kapag may mga kwentuhan ng kababalaghan, lagi ko itong ikinekwento. Magandang gabi sa lahat. Tawagin niyo na lang po akong Rona, 25 years old at nagtatrabaho bilang isang virtual customer service representative. Virtual employee po ako ng isang company sa Amerika. Wala kaming pisikal na opisina dito sa Pilipinas, kaya ang tinuturing kong opisina dito lang sa bahay. Kamakailan lang ito nangyari at sa pagkakatanda ko, wala pa naman akong nararanasang kahit anong paranormal dito sa bahay namin. Ngunit noong 2021, nag-iba ang lahat. Namatay kasi yung tiyahin ko dahil sa COVID noong parehas na taon. Hindi mo naman din mapagkakaila na tatamaan siya ng grabe dahil bago pa man magkapandemya, madami na din siyang iniindang sakit. Kaya nung panahon na yon, hindi na kinaya ng katawan niya. Malapit kami sa isa't isa ng tiyahin ko.
Tagapagtanggol ko yun kapag pinapagalitan ako ng mga magulang ko. Hindi din naman ako perpektong anak, ngunit may mga desisyon din kasi ako sa buhay na tila ba hindi akma sa edad ko. Kaya paminsan, napapagalitan ako. Nung mamatay si tita, hindi na kami nakapunta sa libing dahil sa mga barikada sa bayan. Hindi kami makatawid. Sa video lang namin nakita ang lahat. Ngunit ang sakit na nararamdaman namin sa pagkamatay niya, tagos sa mga pinapagpanooran namin. Wala nang lamay noon, kaya pagkagaling sa ospital, libing agad. Gusto nga ng ospital na ipakremate yung katawan, ngunit mariin itong tinutulan ng mga kamag-anakan namin. Dahil nga probinsya, hinayaan na lang din sa likod na idinaan at idiniretso doon sa nakahandang mausoleo ng pamilya. Isang araw lang lahat yun nangyari. Nawalan kami ng pagkakataon na tanggapin muna ang lahat bago siya mawala. Yung nanay ko, na kapatid niya, hindi mo na din makausap ng matino. Ramdam mo yung lungkot sa bawat kilos niya sa bahay. Napakaswerte nga lang niya at laging nakaalalay si tatay sa kanya. Sa amin. Matapos ang lahat, October 2021, alas 9 ng gabi, nag-aayos ako ng computer para sa trabaho ko at nagtimpla na din ng kape para simulan yung araw. Dahil nga nasa Amerika yung boss ko, graveyard shift din ako. Magsisimula ako magtrabaho ng alas 10 hanggang alas 7 ng umaga. Maliit na kumpanya lang yon, start-up kumbaga. Tinawag lang kaming customer service kasi parang cold caller kami. Sa mga nagtatrabaho sa call center, alam nyo na siguro ang ibig sabihin nun. Pero sa mga hindi pa, tatawag kami sa mga customers o kliyente ng kumpanya para magtanong ng detalye ng orders o di kaya mag-set up ng callback kapag wala sila. Parang appointment setter plus sales yung atake ng trabaho. Basta magulo. Sa kumpanya namin, 2 lang kaming gumagawa noon. Isa ako dito sa Pilipinas. Tapos yung isa, nandoon sa Amerika. Sa isang buwan, may mga pagkakataon lang na sobrang dami naming tinatawagan. Pero kadalasan naman, puro pagsagot sa email ang ginagawa namin tsaka mga admin na trabaho. Ibig sabihin, inaayos namin yung mga dokumento ng negosyo tsaka yung iba pang mga papeles. Maliban pa to sa mga meeting na ina-attenda namin. Nung gabi na yon, ay isa sa mga araw na sobrang dami kong gagawin. Sinabihan naman na kami ng boss namin na asahan na nga daw na marami kaming gagawin nung araw na yon dahil marami silang nakuhang bagong kliyente na dapat naming asikasuhin. Pagbukas ko pa lang ng email ko, dagsana yung mga gagawing trabaho. Sanay naman ako sa ganito ka-toxic na opisina. Mas toxic pa nga yung dati kong pinapasukang trabaho. Kumuha agad ako ng panulat at papel para ilista yung mga dapat kong unahin. Dahil nga madami akong kailangan tawagan, yun na muna ang inuna ko. Nagpasabi din ako sa boss ko na dahil maaga pa sa kanila, gusto kong samantalahin na tawagan ng mga kliyente para masariwa pa ang isip nila kaysa tawagan ko sa tanghali na madami nang bumabagabag sa kanila na sinang-ayun na naman niya. Unang tawag ko pa lang, sobrang static na nung linya na halos hindi kami magkaintindihan ng kausap ko. Sinabi ko na lang sa kanya na magpapadala na lang ako ng email para ma-confirm kung gusto ba nilang mag-avail ng update sa serbisyong nakukuha nila mula sa amin. Ayos naman daw sa kanya ang email. Nung mga sumunod na tawag, naging maayos naman. May kaunting mga aberya na feeling ko normal naman. Bumibitaw yung internet ko. Tapos biglang namatay yung laptop ko kasi lobat na.
Mga ganong bagay na hindi ko na pinansin kasi parang kasalanan ko naman yon. Mga bandang 3:00 ng madaling araw. May tinawagan ako. Hi, this is Rona. Am I speaking with Mr. Mills? Yes, hello. What's this about? I'm speaking on behalf of... Hello? Hello, are you still there? Kumusta ka na? What? Who's that? Kumusta ka na? Hello, sir? I'm sorry, my line is so bad. Could you just call at a later time? Kumusta ka na ba? Sure. Takang-taka ako doon sa nangyari. Hindi pa ito nangyari sa akin kahit kailan. Tinignan ko agad yung mga kable ng computer at internet dahil sa pangyayaring ito. Tinignan ko din kung gaano ba kabilis ang internet na ginagamit ko. Lahat naman walang problema. Napasandal ako sa kinauupuan ko sa pagod at pagtataka. Sinabi ko pa sa sarili ko na bakit kailangan ngayon pa ito mangyari kung kailang dagsa ang trabaho tsaka pa nagkaroon ng aberya. Sumunod ko na isip na mag-restart ng computer pati na din ang internet para maayos kung ano mang nararanasan nitong sira. Habang nakikita kong nagre-restart yung computer, ibinaba ko pa yung katawan ko doon sa kinauupuan ko at inilahad yung ulo ko palikod para ipahinga yung nananakit kong liig. Ipinikit ko yung mga mata ko para ipahinga. Gising pa din naman ako. Ramdam ko pa din yung paligid. Tanging ingay galing sa nakabukas na bentilador ang naririnig ko. Hanggang sa... Kumusta ka na, Rona? Napabalikwas yung katawan ko mula sa pagkakaupo. Ipinwesto ko yung sarili ko sa sulok ng kwarto para magkaroon ako ng mas maayos na tingin ng paligid. Lumingali nga ako, ngunit wala akong nakitang kahit ano. Pero hindi nagtagal. Napatigil ako sa kinatatayuan ko at unti-unti nang umagos ang mga luha mula sa aking mga mata. Pamilyar yung boses na yon. Boses yun ng pinakamamahal kong tiyahin. Na sa huling pagkakataon ay hindi ko man lang nakita. Umupo ako ulit sa harap ng computer ko at doon na humagulgol sa pag-iyak. Nagdasal ako para sa kaluluwa ng namayapa akong tiyahin at nagpasalamat na din sa kanya na kahit sa kabilang buhay, kapag hindi ko kayang gawin ng isang bagay tulad ng pagpunta sa libing niya o sa ospital, siya pa din ang gumawa ng paraan para puntahan ako. Hello Scream PH. Tawagin niyo na lang akong Andy. Dati akong nagtatrabaho sa isang BPO company sa Cebu. Marami kaming kwentong kababalaghan doon sa pinagtatrabahuhan namin. Pero ito na siguro yung hindi ko makakalimutan. Newbie lang kami noon at wala pang halos kaalam-alam sa kalakaran sa call center. Kaliwat kanan ng kwentuhan naming mga baguhan kasi hindi talaga namin alam ang i-expect sa bagong trabahong ito. 22 kaming lahat noon sa klase. Medyo marami para sa akin pero noong mga panahon na to, talagang boom na boom ang call center. Pero sa lahat ng naging katim ko, may isa doon na parang laging sakitin. Tawagin na lang natin siyang Gio. Hindi naman siya talagang mukhang sakitin. Siguro kakasigarilyo niya. Ubo talaga siya ng ubo. Ang hilig pa naman niyang lumibot-libot sa training room namin para makipagchismisan. Beke kasi si Gio. Nakakaawa nga lang kasi naririnig ko na pinagchichismisan siya ng iba naming mga kasama sa training. Naiilang daw sila pag lalapit si Gio. Kasi nga, ubo ng ubo. Yung may halak pa minsan. 2 linggo yung training namin at 2 linggo din siyang kumakahol sa training room. Hindi na po talaga ako nakatiis kasi concerned din ako sa kalusugan niya. Kinausap ko siya tungkol sa ubo niya na hindi nawawala. Sinabihan ko siya
na magpa-check up at itigil na muna yung paninigarilyo niya. Sabi niya sa akin noon na na-appreciate daw niya yung concern ko. Pero nung sumabak na kami sa production, ganun pa din. Nadagdagan pa nga ng palagian niyang pag-inom kasama yung ibang seniors ng account. Siguro papalakas din yun sa mga nakakataas. Hanggang sa isang araw, nagulat na lang kami nang hindi na lang siya pumasok. Sinubukan siyang tawagan ng team leader namin pero hindi siya sumasagot. Inakala namin na baka nalasing lang siya nung araw na yon at hindi na nakapasok. Ngunit lumipas ang ilang araw at ilang linggo nang hindi siya nagpapakita. Nag-alala na kaming lahat dahil ni isang balita wala kaming narinig sa kanya. Dahil nga madami siyang naging kaibigan sa production, pinagtanong-tanong ng TL ko kung may nakakaalam ba ng sitwasyon niya o kahit man lang address para makamusta siya. Pero wala. Kahit madami siyang naging kakilala, wala naman siyang naging kaibigan. Siguro lumipas ang isang buwan. Nagulat na lang kami nang bigla siyang pumasok sa meeting room namin habang nagha-huddle ang team. Gulat na gulat kaming lahat sa pagpasok niya kasi wala man lang siyang pasabi. Usual yung itsura niya. Walang kakaiba sa paningin namin. Nagkaiba lang sa kilos niya. Halatang halata na sobrang tahimik niya. Nakaupo lang siya sa isang sulok at titingin-tingin lang sa amin. Salita nga ng salita yung TL namin about sa kanya, pero wala siyang reaksyon. Kadalasan naman kapag siya ang topic sa kung anong usapan, lagi siyang nagko-comment. Pero ngayon, wala. Batong-bato yung itsura niya. Pagkatapos ng meeting, nilapitan ko siya. Tinanong ko kung ayos lang ba ang pakiramdam niya. Siyempre tinanong ko din kung bakit hindi siya nagpapapasok nung mga nakaraang araw. Sa totoo lang, nakatag na siya as awol. Kasi ilang linggo na siyang wala. Kaya ganun na lang yung gulat namin nung pumasok siya. Sa katunayan nga, nabanggit yun sa meeting namin pero wala siyang imik. Tumingin lang siya sa akin at ngumiti. Hindi siya sumagot sa akin tsaka naglakad dire-diretso palabas ng production floor. Dahil sa kagustuhan kong makakuha ng sagot mula sa kanya, hinabol ko siya palabas ngunit bigla na lang siyang nawala. Hindi ko na yun pinansin pa at pinag-isipan ng kakaiba kasi magla-log-in na din ako. Sinisigaw na din kasi ng workforce yung pangalan ko. Nung lunch break, nag-decide yung TL ko na mag-group lunch kami kasi nga bumalik na si Gio. Umorder na sila ng pagkain tapos nagkita-kita kami sa pantry. Una akong nandun kasi natapos agad yung call ko. Tapos si TL. Tapos yung isa pa naming ka-team. Sabi sa amin ni TL na willing naman daw siyang ilaban yung case ni Gio sa management kung bibigyan siya nito ng matinding alibay kung bakit hindi siya nakapasok nung mga nakaraang linggo. Nakumpleto na kaming lahat. Pero si Gio, wala pa. Pinahanap ng TL ko si Gio dun sa isa naming ka-team. Hindi ko din naman kasi inisip na umalis siya matapos naming mag-usap nung araw na yon. Mga 20 minutes siguro, bumalik na yung ka-team ko. Sabi niya, hindi niya daw makita si Gio sa production floor. Sinabi ko na din na nakausap ko siya kanina tapos lumabas. Pero hindi ko na alam kung bumalik ba siya pagkatapos nun. Sinabi na lang nung TL namin na kumain na kami at baka ma-overbreak pa. Siya na daw ang bahalang maghanap kay Gio sa production. Natapos yung buong araw nang walang Gio na nagpakita sa amin. Pati sa TL namin. Wala na din kaming narinig tungkol kay Gio. Hanggang nagkaroon kami ng team meeting ulit nung sumunod na linggo. Pagpasok ng TL namin sa meeting room, halatang halata yung lungkot sa mukha niya. Sinabi niya sa amin na tinignan daw niya yung files ni Gio para makita kung saan ito nakatira. Pinuntahan daw niya yung bahay ni na Gio at nakausap ang kanyang ina. Laking gulat daw nito nang malamang 1 buwan na palang patay
si Gio. Nagkaroon daw ng komplikasyon sa baga si Gio. May nakitang mga bukol sa loob ng baga niya na hindi nito pinansin dahil na din siguro sa kakulangan sa pampagamot. Hindi na namin alam pa. Matinding kilabot ang naramdaman naming lahat dahil nung araw na pumunta si Gio sa opisina, nakita namin siya. Nakita namin siyang lahat. Hindi lang si TL, hindi lang ako, buong team namin. Tinanong din ni TL kung saan nakalibing si Gio at sabay-sabay na lang kaming dumalaw sa puntod niya. Hindi na din namin ikinwento sa pamilya niya yung nangyari at baka lalo silang malungkot. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa din makalimutan yung pangyayari na yon. At magpasa hanggang ngayon din, patuloy ko pa ring ipinagdarasal ang kaluluwa ng kaopisina kong si Gio. Hello Sir Ken, tawagin niyo na lang po akong Janice. Nagtatrabaho po ako dati sa isang BPO company pero hindi po ako nagtitake ng calls. Back office po ang tawag sa ginagawa namin. More on data entry at email support po ang ginagawa ko. Ngayon po ay nasa ibang kumpanya na ako pero parehas pa din ang trabaho. Night shift po ako sa dati kong kumpanya. Ang pasok ko po ay mula alas 8 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw. Konti lang din po kami sa shift ko. Siguro marami na ang 10. Malaki din yung production floor namin kaya kapag nasa shift kami, aalog-alog talaga kaming magkakasama. Siguro mga 4 na taon din po ako doon at nung 3 taon ko, na-promote po ako as subject matter expert. Nagpa-process pa din po ako ng trabaho namin pero kadalasan ang ginagawa ko na lang po ay administrative work. Nagbibigay po ako ng mga tatrabahuhin sa mga kasama ko. Tapos ako na din po yung pinagtatanungan nila sa mga problem sa mga ginagawa namin. Katulad nga po ng nabanggit ko kanina, alas 8 po ang pasok ko. Pero dahil nga madami pa akong kailangang gawin bago magsimula yung shift namin, maaga din akong pumapasok. Alas 7 pa lang ng gabi, nasa opisina na ako. May mga nararamdaman din naman po akong kakaiba sa loob ng production floor namin. Pero dahil nga mas madami yung ginagawa ko, hindi ko na magawa pang matakot. Mas natatakot kasi ako sa boss ko kung hindi ko matatapos yung mga reports. Nung pagpasok ko, nakalimutan ko na marami pala ang naka-vacation leave sa mid-shift namin. Kaya pagdating ko sa opisina ng alas 7, ako na lang yung tao doon. Okay lang naman kasi mga alas 7:30, magdadatingan na yung mga kasama ko. Dumaan yung shift ko ng mabilis at walang kakaibang pangyayari. Bandang alas 4 ng madaling araw, biglang naglabasan yung mga kasama ko. Magkakapilang daw sila. Sabi ko, maiiwan muna ako sa loob kasi may tatapusin pa ako. Tandang-tanda ko pa na 6 silang lumabas noon. Sa pagkakaalala ko, 8 kaming pumasok. So ibig sabihin, may isa pa dapat na naiwan sa loob. Kampante ako noon na may kasama pa ako. Natawagin na lang nating Jane. Salita ako ng salita noon kasi alam kong nandun pa si Jane na kasama ko. Kakatuwa naman kasi sumasagot naman siya sa mga tanong ko. Nakikipagtawanan pa nga sa akin. Mga 30 minutes kaming nag-uusap nung inakala kong katrabaho kong si Jane. Hanggang sa nagulat na lang ako na bigla siyang pumasok sa loob ng production. Tapos tinanong ako kung nasaan na yung iba. Tulala ako sa kanya noon sabay tayo mula sa kinauupuan ko. Inilibot ko yung mga mata ko sa paligid at sa gulat ko, wala pala akong kasama sa loob ng production floor namin kanina pa. Tinanong ko si Jane kung saan siya galing. Sabi niya sa akin, kanina pa daw mga alas 12 ng madaling araw. Lumabas na daw siya para pumunta sa sleeping quarters
kasi sobrang sakit daw ng ulo niya. Uminom daw siya ng gamot tapos natulog muna. Pinagpawisan talaga ako ng malamig noon. Nakiusap ako kay Jay na hintayin ako. Madaling-madali akong nagtapos ng mga report tapos nagligpit ng gamit. Siyempre hindi ko kinuwento sa kanya kung anong nangyari kasi baka matakot din siya. Tapos iwan ako doon sa loob ng mag-isa. Kinuwento ko na lang sa mga kasama ko kinabukasan. Simula nun, ang gawain ko, papasok ako sa loob ng opisina, magtatap ng ID, tapos lalabas ulit. Maghihintay ako ng kasama bago ako pumasok doon. Kasi hindi ko na kaya pang kausapin kung sino yun na hindi ko nakikita. Awa naman ng Diyos. Wala na akong na-experience na ganyan sa bago kong opisina. Pero ang hindi nagbago yung paghihintay ko ng kasama bago ako pumasok sa loob ng pinagtatrabahuhan ko.